Bagong lahat, luma muna. Nasa 5 days na lang, merong 85 player ang magiging eligible ng pwedeng ma-trade or pwede na silang galawin ng kanilang roster para malipat. Ang highest paid player na merong disappointing start ng season na magiging eligible pero hindi ko sinasabing iti-trade siya, si Paul George ng Philadelphia. $49 million na meron siyang 12 games, at least lumamang na siya sa bilang ng games kontra sa podcast na na-release. Meron si PG na 16 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Based pa sa article ng Fadeaway World, isang home cooker si PG dahil kapag home court nila naglalaro, 21 points per game. Pero kapag road games, nasa 14 points lang si PG. Si Klay Thompson naman yung isa pang eligible. Nasa taas pa rin naman ng standing yung Dallas pero disappointing din yung start niya. 13 points, 3 rebounds, 1 assist, 38 and 36%. At least nananalo pa rin yung Dallas at undefeated pa si Klay basta below 10 points siya. Si DeAnthony Melton naman ng Golden State injured, hindi na siya makakalaro buong season. Pwede siyang i-trade ng Golden State. Nasa 1 year, $12 million ang kontrata niya. Pwede kasing gawin ng Golden State mag-apply ng disabled player exception or i-trade pa rin siya. Kasi kahit injured si Melton, pwede siyang i-trade. Hindi gaya sa NBA 2K. May value pa rin naman kasi siya. Dahil makiklear niya yung salary cap ng ibang team na mapupuntahan niya kung iti-trade siya sakali. Ibig sabihin, tatapusin lang ng team na yun ang kontrata niya, clear agad ang $12 million kesa magbabayad sila sa isang player na i-waive or kaya i-buy out. Ito yung player naman na pinag-uusapan nung off-season kaya nagtataka rin ako dahil nga pala $30 million ang kontrata niya ngayong season para kay Isaiah Hartenstein ng OKC. Masasabing disappointing yung start ng season dahil nga nagkaroon siya ng injury. Pero sa 8 games, nasa 11 points, 13 rebounds at 1 block per game. Good pick up pa rin naman sa Thunder. Eligible na rin siyang i-trade ng OKC. So ganito kasi yung setup ng Thunder. Below sila ng $19 million sa cap space. Above naman sila ng $27 million sa kanilang second tax apron. Kung tatanggalin natin si Isaiah Hartenstein at makikipag-trade ng OKC, kailangan nila magsama ng 3 hanggang 4 na player sa kanilang main rotation para makakuha ng isang all-star caliber player na ang presyo mahigit $30 million. Base kay Sam Presti, ayaw niya mag-trade dahil mabibreak yung lineup niya na merong mga defensive player. Bukod pa kasi doon, merong kasi doon mga player na below $15 million ang kontrata. Ito hindi pa alam kung iti-trade siya dahil nga injured si Holmgren. Pero dahil kay Hartenstein na prior lumipat ng OKC, meron lang siyang 7 points, 8 rebounds at 6 man pa sa Knicks dati. Pero pang all-star or borderline all-star yung kontrata niya. Mas mataas pa ang kontrata niya kumpara kay DeMar, Klay Thompson, Kelly Oubre at lamang lang ng 3 milyon si Harden. Oras na merong isang star player ang gustong lumipat ng team, matatapatan agad ng OKC ang kontrata ng player na yon. Plus, pwede pa silang magsama ng isang young player at draft picks. Si Hartenstein yung second highest paid player sa OKC behind SGA. Nilagay yung kontrata niya na naka-align pa sa mga young player. So hindi ko sinasabing iti-trade siya. Pero ito kasi yung mga discussion online na merong isang team na papayag ang Miami na i-trade si Jimmy Butler. At ito yung team ng OKC. Silang dalawa kasi yung gumagawa or nagpapalitan ng trade para makaiwas sa restriction. Tinulungan dati ng OKC yung Miami para kay Damian Lillard. Kaso nga, hindi pa rin napunta sa Miami si Dame. Meron 5 first round pick ang OKC sa 2025. Parang sila na lang yata yung sumasali ng draft ngayon. Dahil merong stipend rule, hindi kasi maiti-trade ng Miami yung kanilang 2024 hanggang 2026 draft para kay Damian Lillard dati sa Portland. Nagawan kasi ng Miami ng paraan yun. So hindi ko makita yung eksaktong transaction pero noong 2022, si Okpala biglang tinrade ng Miami sa OKC kapalit ng isang second rounder na bigla na lang nagtaka yung iba. Sa transaction na yon, kasama ang condition na yung 2025 first round pick ay magiging protected at magiging unprotected naman yon kung sakaling hindi makuha ng Miami sa 2025. Nangyari ang trade na yon 1 year prior na sumubok ang Miami na makuha si Damian Lillard. Tinulungan sila ng OKC na mawala yung restriction. Kung hindi dahil sa trade na yon, hindi makakasubok ang Miami para kay Dame. Pero hindi pa rin nila nakuha.
Kaya sa ibang mga write-ups, kung iti-trade man ng Miami Heat si Butler, ang OKC ang pinakamalapit dun dahil sa mga naging transaction nilang dati ng Thunder at kung maningil na din si Sam Presti. So disclaimer, hindi ko sinasabing iti-trade agad ng Miami si Butler. Kung sakali lang i-trade si Jimmy Butler, yung team na pwedeng pumayag si Pat Riley ay OKC. Isa pa doon, hindi lang Miami yung team na tinulungan ng OKC. Andyan pa yung Hornets na kinuha nila yung contract ni Hayward. Ang Knicks naman kasama din doon. Meron silang mga draft picks na pinamigay dati sa Knicks. Yung Dallas meron din nakuha si Derek Lively pero may kapalit na naman yon.